We have the VLOOKUP formula. Okay, so ito yung lesson for today, the VLOOKUP formula or the vertical lookup. Okay, so ito ay useful lalo na kung marami ang inyong data, hundreds, thousands, at meron kayong gusto talagang i-look up or hanapin mula doon sa inyong mga data. Okay, so may ilan lang kailangan tayong tandaan sa ating formula pag ginagamit natin ito. So ito yung argument ng VLOOKUP sa loob ng kanyang parentheses. We have value, table index number, and approximate match. Okay? So yung value, dito tayo nagsa-search kung ano yung kung saan natin hahanapin. Yung table naman, some part ng table natin siya kukunin. Yung index number, kung saan natin kukunin, saang column natin kinukuha yung corresponding match mula doon sa hinahanap natin. And meron siyang dalawang approximate match na sagot, either true or false. Pero very very often, ang ginagamit natin ay false para makuha natin yung exact match. Okay? So meron tayong table dito. Okay? For example, ito yung table natin. Okay. We have the movie title, year, genre, and the cinema. Okay, so for example, ito yung aking ginawang VLOOKUP. For example, ito yung movie at gusto kong malaman yung genre. For example, itong Karate Kid, pag tinype natin dito or pinaste natin, di-display niya kung anong genre. So drama, action. So check natin kung tama. So tama na drama and action. Again, dito naman sa movie ulit, gamitin natin ulit yung Karate Kid. So ano yung movie na yun, Karate Kid? So saan natin siya mapapanood or makikita? Dito sa Ayala Mall. Okay, tama ba na Ayala Mall? Yes. Okay, another is, kailang year ba ito pinalabas? So ang Karate Kid ay pinalabas noong 1984. So check. Okay. So ito yung isang sample ng VLOOKUP. So paano natin siya gagawin? Okay. For example, ito yung ating data. Okay. So gawa lang tayo ng area kung saan tayo gagawa ng ating VLOOKUP. So ito yung gagamitin nating lookup value, itong area na ito. Okay. So for example, lagay natin yung movie na hinahanap natin. Okay. Example, Lion King. So lagyan natin siya ng box para mas makita natin. Okay. Tapos anong gusto nating i-display once na nakita niya or hinanap yung Lion King. For example, gusto nating malaman kung ano ang genre nitong movie na ito. Okay? So ang title natin dyan ay genre. Dito siya lalabas. Yung sagot natin ay sa ibaba lalabas. Okay? So let us give the formula VLOOKUP. Type mo lang yung VL tapos lalabas na yung formula dyan. Double click para nandun na yung kanyang parenthesis. So again, ito yung parameters ng VLOOKUP formula. So we have the lookup value. Ang lookup value saan natin hahanapin? Ito, yung Lion King. So click natin yung F4. Ang kanyang separator ay comma. Okay, ang table array niya, okay, ang table array ay ito. Okay. So, pwede nating highlight yung buong table or hanggang genre lang. Pwede rin naman yon. Okay. Next, comma ulit. Yung column index, so paano kinukuha yung column index kasi genre hinahanap natin. So, nasang column yung genre? Column 1, column 2, column 3, column 4. So, ang ating genre ay nasa column 3. Okay, next, comma ulit. So nagtatanong siya dyan ng tinatawag nating output, either true or false. So click natin yung false. Okay? Yan. So pag na-click natin yung false, nag-double click. So nakita natin yung Lion King, ang genre niya ay musical and family. Okay? So tingnan natin kung ang Lion King ay musical and family. So tama, correct. Okay? So yun yung ating VLOOKUP. Another, kung dadagdagan natin itong VLOOKUP natin, for example, cinema naman dito. Ito yung title ng cinema natin, pero yung output niya ay dito lalabas sa ilalim niya. Okay? Again, repeat the command, VLOOKUP. Ang ating lookup ay yung movie, F4, comma. Tapos, highlight natin yung buong table, comma ulit. This time, ang column index natin ay 4. Kasi bakit? 1, 2, 3, 4. Column index is 4. Ang ating match ay false. Okay? So enter. Yeah. So, ang Lion King ay makikita natin sa Mega Mall. Okay? Tama ba? Lion King, Mega Mall.
So kung papalitan natin itong ating movie, for example, ginawa nating Titanic. So tingnan natin kung magbabago. Titanic, ang genre niya ay romance and drama at sa Santa Lucia Mall siya mapapanood. Okay? So ito yung isang simple VLOOKUP na pwede nating magamit. Okay? Another is, for example, ito naman, yung ating mga, for example, database ng mga empleyado. Although may built-in na tayo dito. Okay? For example, meron tayong employee name. Once na type natin employee name, di-display niya yung kung taga saang department siya, ano yung status niya, at saka kailan siya na-hire. Okay? For example, kinlik natin tong name ni Antonio. So, pinag-click tayo dyan, or pinais natin yung name niya dyan. So, lalabas na si Antonio ay taga maintenance department, which is true. Regular status din siya, yes. Okay, date hired nung 10 January 22. Okay? So ito yung isang example ng ating VLOOKUP. Another na pwede nating gawin ay yung paggamit ng ating list box para hindi na tayo nagta-type dito. Okay? So paano ulit gumawa ng ating list box? Okay? First, siyempre, ilagay mo yung cursor mo kung saan mo lalabas yung inyong list box. Okay? Tapos from the data menu, data validation, click natin yung list. Tapos yung source natin ay itong ating mga movie titles. Okay? So click OK. So meron na tayong list box doon. Okay? So lagyan lang natin siya ng border para mas madali natin siyang ma-identify. Yan. Okay? Magkahiwalay sila nitong column F. Ha? Again, movie yan. Tapos this time, gawin natin year para iba naman dun sa ating ginawa kanina. Okay? So may list box na tayo dito ha. So doon tayo sa year equals VLOOKUP. Okay? Tapos ang hinahanap natin ay ito, G4, comma. Since year ang hinahanap, pwedeng movie and year na lang. Kasi dalawa lang naman yung magkalapit lang naman sila or magkadikit. Okay? So ang ating column ay column 2. Okay? Tapos ang match natin ay false. Okay? So NA ang lumabas. Bakit? Kasi wala pang nakadisplay na movie. So kung maglalabas tayo ng movie, okay, from dun sa ating list box, so kinuha natin yung movie ng manifest. So year 2018 siya lumabas. Okay? So correct. Ngayon, kung papalitan natin tong movie na ito, for example, ginamit natin yung Legally Blonde. So 2001 ba siya lumabas? Yes, 2001 siya lumabas. Okay? So pwede rin natin gamitin tong list box para hindi na tayo nagta-type or nagka-copy-paste ng ating mga movies. Okay? So malaking tulong to ating VLOOKUP, lalo na kung malaki ang inyong data. So mas madali nyo siyang malocate kung ano yung mga data or information na gusto nyo ma-retrieve. Okay? Using the VLOOKUP formula.